sa inyo mga katribo, it's me again, Aaron TV, and welcome back to my channel. And for today's video ay mag-aabang tayo dito sa Pangasinan Indoor Rally Level 2. At dito nga tayo mag-aabang sa Jay's Cafe as the third checkpoint. At isa nga ito sa mga checkpoint na dapat nalang puntahan dahil kapag hindi nila ito pinuntahan, sila ay madi-DQ. Sayang naman kanilang pinagpaguran, nakipagkarera pa naman sila. At makalipas nga ang 10 taon ay dumating na rin ang ating first to arrive at ito ay isang Suzuki Raider 150 Fi at may dala-dala pa talagang galon, talagang hindi talaga hinto ito. At hindi rin nagtagal at pumirma na rin itong participant sa checklist at para makaalis na rin siya kaagad. Kapag ganitong endurance ay dapat di ka na mag-aksaya ng panahon kaya pumirma ka na rin kaagad. First to arrive, Raider Fi. Number 008. Kargado ng tangke. Ayan si boss. At Jay's Cafe. Pagkaraan nga ng 3 taon ay dumating na rin itong second to arrive at para nga siyang alive na alive. Gaya nga ng first to arrive ay wala na rin inaksayang panahon itong second to arrive at pumirma na rin kaagad siya. Isa nga ito sa mga higher season na dumaan dito kaya nga pa easy lang si Master. Second to arrive, X-Max. Second to arrive. At medyo naliligaw nga itong si Master kaya nagpaturo na siya ng daan. Hinay-hinay lang mga Master, baka ibang daan yan. At ilang segundo lang ay dumating na din itong si Idol Aji Duyag. Sobrang lakas talaga nito sa kahit anong endurance, nagtatap. Taw-taw kami ah. Boss, picture mo na ba? Makalipas nga ang ilang minuto ay dumating naman itong ating fourth to arrive, isang Sniper 155. Hindi ko na nga pala nakuhanan yung pagpirma yan sa listahan pero napaka-solid niyan. At heto na nga yung pinakaantay kong sandali ang pagdating ni Pops Mark. Sobrang lakas niyan kahit may OBR, bakbak kong bakbak. Hindi din nagtagal ay dumating na itong fifth to arrive na isang Aerox 155. Sumasagad ito, takbong 195. Agad na ding umalis itong sila Pops Mark at bumabakbak na naman talaga. Sobrang angas nga ng Aerox na ito, kulay blue na naka RB8 na solid naman talaga. At hindi rin nagtagal ay umalis na rin itong ating fifth to arrive para naman maabutan niya yung first to arrive. Pagmatic talaga ang motor mo, hindi malabang makatap ka sa kahit na anong laro. At umalis na rin itong kasama natin na naka-Sniper 150 para hindi naman siya participant. At may dumating ngang nakakawasaki CX-250R na isang screamer sa sobrang ingay nito, pingi pati mga scammer. Hanggang ngayon nga mga katriboy, nangangarap pa din ako na magkaroon ng isang big bike kaso yung pambili ko kaya lang mountain bike. Sobrang angas talaga ng big bike na to, hindi ko mapigilang hindi tignan. At dumating na nga din itong pang 6, 7 at 9 na participant. Sobrang bibilis nila, baka sobra silang nagbabakbakan.
halata mga sa mga mata nila yung puyat nilang tumatakbo, pero okay lang yan, laban lang hanggang manalo. At heto nga pala yung mga kasama nating nagabang dito, sobrang babait nyo, nanlibre pa sila ng igado. Makikita nga natin ang bawat participants ay may mga ekstrang tangke na magagamit nila kapag sila ay nagkaroon ng aberya. Napakahalaga na laging may ekstrang gasolina para hindi ka na huminto para lang magpakarga. Makikita nga natin na yung langit dito ay makulimlim dahil sa mga oras na ito ay may bagyo dito sa amin. At hindi rin nagtagal ay umalis na rin itong mga huling dumating. Hindi nagtagal ay may mga dumating na Philippine Leopard. Tinanong ko sila kung saan sila galing. Siba po? Layo Luzon Loop na po kayo ngayon? Yung buong Mindanao po na, ikot nyo na? Tapos na. Subic at saka Matnog. Nabalik na kami sa later. Sobrang lalakas nila sir at malapit na lang matapos yung loop nila. Heto nga pala yung page nila, pakipollow na lang mga katribo. At halos sabay-sabay ngang dumating yung pang top 10, 11, 12 at 13 to arrive natin mga katribo. Sobrang lupit nga nung isa, naka-XRM 125, halatang yung driver agresibo. Kasi akalain mo kaya makipagsabayan kahit na maliit lang yung makina hanggang dulo. At hindi nagpapaiwan sa kahit na anong kanto. Ito nga pala yung sinasabi kong XRM mga katribo, sobrang angas nito, may dala-dala pang gasolina at sombrero. Right safe. Maraming salamat nga din po pala kay Boss Paul para sa napakasarap na kape at arroz caldo. Solid naman talaga. Kapag nga kayo ay nagawi dito sa Katribo, ay duman kayo dito sa may Jay's Cafe. Solid ang mga kape nila dito. At kung gusto niyo naman may kainan pa, kung gusto niyo ng papaitan at iba pa. Makikita nga ito mga Katribo dito lang sa may malapit sa Arco ng Alaminos. Kapag nag-stop over kayo dyan, kagad-agad kakaliwa lang kayo, makikita niyo na kagad ito. At heto mga Katribo ay dumaan na din yung first to arrive. Ibig sabihin, nakaikot na siya at pabalik na siya ng finish line. Grabe naman talaga magpatakbo yun. Harabas kung harabas. At may dumating nga mga Katribo na NMAX, nakakulay ng motor niya yung helmet niya. Ang alam ko, pasok din to sa top 20. At makikita nga natin yung wind visor niya ay puno ng sticker. Siguro lahat ng endurance siya ay nag-e-entry. Makikita nga natin mga Katribo na itong participant na ito ay nakakapoti. Siguro ay malakas na rin yung ulan ng kanyang dinaanan. At may dumating na namang sniper 155. Maging siya ay nakakapote kasi nga yung signal dito sa amin number 5. Pagkatapos ng pumirma nung rider nakaparehas ng helmet niya, yung motor niya ay umalis na din siya kaagad. Ilan yung sumama na? Sinundan na din kagad siya ng sniper 155, nakakarating lang din.
Makalipas nga ng ilang minuto ay dumating din itong isang Honda PCX na kulay pula yung mags niya. Unti-unti lang yung pagdating ng mga riders dito, hindi katulad ng ibang endurance na nakita ko. Halos sabay-sabay sila, every minuto may dumarating. Dito wala. May mga nakapagsabi nga sa amin, mga dumadating dito ay sila ay nadisgrasya o kaya naman nag-slide. Siguro yun yung isang nagiging dahilan kung bakit matagal silang dumating. Pagkatapos kang pumirma ng Honda PCX na kulay red ang mags ay umalis na rin ito kaagad. Ilang minuto lang ang pagitan at may dumating na duo, isang Sniper 155 at isang NMAX 155. Gaya nga ng nasabi ko kanina mga katribo na may mga na-aksidenteng participants ay nag-sliding itong sapap sa may bandang swal. Sobrang technical kasi na mga kurbada dyan at punong-puno pa ng langis yung daan kaya napakalaki ng posibilidad na ikaw ay ma-slide kapag hindi mo ito nakita. Kaya dapat kapag dadaan ka sa may bandang swal, sa may likuan, dapat mag-iingat ka mga katribo, doble ingat. At pagkatapos ng pumirma ng dalawang duo ay umalis rin sila kaagad para makahabol pa. Mark. Grabe naman talaga si Papa Mark, bakbak kung bakbak, sagad-sagad ang throttle. At pagkatapos ng duman nila Papa Mark ay may dumating na isang Aerox 155. Sobrang angas nga nito dahil all stock pero pasok pa din sa top 50. Magkakasunod ngang dumating itong dalawang NMAX B1 na chill ride lang. At syempre, gaya ng ginagawa ko sa ibang mga participant ay pinitikan ko na rin sila kagad para may post din sila sa kanilang Facebook profile kapag natapos na nila itong laro nila. Pagkatapos ng pumirma nung naka-Aerox na all stock ay umalis na rin kaagad siya. At sabay-sabay ding umalis yung dalawang NMAX na B1. At may dumating ngang naka Honda Click 125 na puti mga katribo. Sobrang galing nito, nakikipagsabayan sa mga veterano. At sobrang angas nga nito dahil ang dami niyang tinagos na mga motor na kargado. Partida pa nga kay Paps kasi hindi halatang siya ay na-stress sa endurance. Fresh na fresh lang siya, parang kakaligo lang. Katapos ngang pumirma, umalis na rin siya kaagad. At may mga dumating ng naka Honda ADB 150 at isang PCX 160. Halos malampas nga sila sa sobrang bilis. Makikita nyo nga mga katribo na halos lahat ng sumasali ay naka-scooter. Mas madali kasing gamitin ng scooter kaysa manual, lalo na pag ganitong bakbakan ng laro. Makalipas nga ang ilang minuto ay may dumating na naka Yamaha R15. Sabi nga ng rider na alisan daw siya ng visor ng helmet kaya sobrang pula ng mata niya nung dumating siya. Makikita nga natin yung mata niya, sobrang pula na. Kaya naman pinahiram siya ng helmet nung kasama namin dito nag-aabang. Siya pala yung inaabangan na sinasabi niya. Ilang minuto nga ay dumating naman itong naka PCX na walang vest pero naka long sleeve ng event na ito. Pero napakaangas pa rin niya, muntik pa nga siyang malagpas. Sa mga oras nga na ito mga katribo ay nagsisimula ng umambon at medyo lumalakas na rin. At yung langit ay medyo madilim na rin. Hindi rin nagtagal ay umalis na rin tong mga PCX at ADB na kakarating lang din kanina pagkatapos nilang magpapirma. At yun nga yung Aerox 155 nang nanggaling dito kanina at may biglang dumating na ADB 150. Sobrang angas lang niya, sobrang chill ride lang niya. Sa punto nga na ito mga katribo ay paunti-unti nang dumadami rin yung mga participant na to. Sabi nga nung organizer nasa 120 sila, kaso lang yung mga iba na aksidente kaya hindi na tumuloy. Katapos nga ang pumirma sa checklist ay umalis na rin to kagad para makahabol pa sa ibang mga participants.
heto mga katribo, may dumating na isang Sniper 155 at Aerox na 155 na kulay black. Medyo nagtagal tong mga to dito dahil sobrang lakas na din ng ulan sa mga oras na ito. Pagkarating nga nila mga katribo ay nagpirma na rin sila sa ating checklist para makalis na rin kagad. Pero dahil sa sobrang lakas ng ulan at medyo makalimlim na rin, hindi pa sila nakalis kaagad. Tuloy-tuloy na nga ang pagdating ng mga participants. Ang isang ang ito na naka-Sniper 155 nalagpas pa. Buti na nga lang mga katribo ay may mga marshal tayo na handang tumulong at maggabay sa mga participants natin. Kaya kahit naliligaw sila ay sila ay nakakabalik pa rin. Ay, goodbye! Ano na, umpay? Bike number 10. Ito nga ang Sniper 150 na dumating ay kilala ng mga magmamarshal dito kaya sobrang angas talaga. Napakasaya lang sa pakiramdam na kapag may mga tropa kang dumarating na naglalaro ay sobrang saya mo. Dumating na nga rin itong isang NMAX na kulay gray na marami ring mga sticker. Tapos itong isang naka-Sniper 150 na to nagbigay pa ng sticker na isa pala siyang vlogger. Ako din ganyan din ang ginagawa ko pag naglalaro ako, nagbibigay ako ng mga sticker sa mga checkpoint. Kaya huwag kayong magtaka mga katribo kung hindi kayo mabigyan ng sticker dahil nagpapagawa lang ako kada lumalaro ako. Hindi din nagtagal mga katribo ay dumating itong isang CB150X at isang Aerox 155 duo ata sila kaya sabay silang dumating. Ilang minuto lang ay dumating itong naka-Euro Beeperman 150. Napakaangas nga dahil kaya niyang makipagsabayan ng ganitong motor sa endurance. May hugot pa talaga yung kanyang ox tank. Kung mapapansin nyo nga mga katribo ay may nakasulat sa kanyang ox tank. Basahin natin. Wala nang time magpagas. Parang siya wala nang time sa'yo. Aray ko po. Nakakatuwa lang isipin mga katribo na ang mga ganitong motor ay kaya makipagsabayan sa ibang motor pagdating sa ganitong endurance. Kaya saludo ako sa'yo master at sa hugot mo. At hindi pa nga umalis ka agad yung ibang mga rider na dumating. Yung iba nagkape pa at tumambay. Total malapit naman na ang finish line kaya chill na lang. Sa kabilang dako nga mga katribo, yung rider na naka-Beeperman isa palang vlogger kaya ito nagbigay siya ng sticker kaya wag nating kalimutang i-follow siya mga katribo. At eto nga pala yung sticker niya mga katribo, siya po si Moto Bensyong. I-follow niyo po siya sa YouTube pati na rin po sa kanyang Facebook page. At may mga nag-iwan nga ng sticker dito mga katribo kaya i-follow niya na rin po sila. At tinitignan nga ni Moto Bensyong yung kanyang motor kung okay pa at kung safe pang lumaro at hindi rin nagtagal ay umalis na rin tong mga NMAX na dumating. Magkakasabay na ngang umalis itong mga rider na dumating kaya naman sobrang happy ko at medyo malapit nang matapos tong endurance na ito. Una ka lang. At hindi nga nagtagal mga katribo ay umalis na rin itong mga kasamahan natin na nag-abang dito. Sila pala ay yung membro ng Sniper 150i Philippines. At bago nga ako umalis mga katribo ay may dumating na isang NMAX 155 na kulay blue ang helmet. At sabay-sabay na nga dumating yung iba pang mga participant. Hindi ko na nakuhanan yung iba dahil pauwi na din ako sa mga oras na ito. Past 12 na din kasi at kailangan ko nang umuwi. Kaya kung hindi ko kayo napitikan ng video or litrato ay better luck next time na lang mga katribo. Para nga po sa lahat ng nag-PPM at nagko-comment sa mga post ko, pasensya na po sa inyo mga katribo kung hindi nyo mahanap sa akin yung mga hinanap nyong participants. Para nga sa lahat ng lumaro ng Pangasinan Indoor Rally Level 2 ay congrats po sa inyo at pati din po sa mga organizers ng event na ito. Saludo po sa inyo. At sa mga bago kong nakilala ay shoutout din po sa inyo mga paps, especially po kay Sir Paul para sa pinaka the best na checkpoint. Kaya gustong gusto kong nag-aabang pag sa kanya natatapat yung checkpoint dahil legit na hindi ka magugutom, napakasarap pa ng kape at igado. Kaya kayo mga katribo kapag nagawi kayo dito sa Alaminos Arc ay huwag nyong kalimutang dumayo dito sa Jay's Cafe, solid na mga kape dito. So guys, hanggang dito na lang ang ating vlog mga katribo, hanggang dito na lang po, kita-kits po tayo sa susunod na vlog. Bye bye.